morning! Ang ating pong tatalakayin ngayong umagang ito ay nakatala sa Mateo 5 verse 1 to 13. Atin pong basahin. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. 2. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. 3. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. 4. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. 5. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. 6. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. 7. Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. 8. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit konting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. 9. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. 10. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. 11. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. 12. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. 13. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo ang alam ang araw o ang oras man. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihang salita. Tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Let us pray. Yes, Lord, sa umagang ito, salamat po sa pagkakataon na ang pribilehyo na ibinigay mo sa akin upang makatayo rito sa harap at makapag-deliver, makapag-share ng iyong mensahe sa umagang ito. Kaya dalangin po namin sa banal na Espiritu na samahan kami simula pa lamang hanggang sa matapos ang gawain ito. May your holy presence be felt by each and every one of us this morning. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Diyan po sa ating binasa sa Mateo 5, 1 to 13. Yan po ay tungkol, may titulo po na The Parable of the 10 Virgins. Parable. What do you mean by parable? Ano po ang ibig sabihin ng salitang parable? Ang parable po is a short story told to illustrate a simple truth. Amen? Sa Tagalog po, ang parable ay talinhaga ng 10 birhen. Meron din pong birhen. Ano po ang pagkaunawa natin sa salitang virgin? Sa literal po, ang virgin ay, kumbaga sa atin ay never been touched, never been kissed. Meron pa po bang mga virgin ngayon? I leave the question to you all. Pero marami pa pong virgin sa panahon na ito. Amen? Diyan po sa ating tema ngayon ay pinag-uusapan po ang 10 virgin. Sino po ba itong mga 10 virgin na ito? Sila po
ay mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen po? Sila po ay followers of Jesus at sila ay nag-aantay na lamang ng pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po? Diyan po sa 10 virgin na yan, 5 po ay obedient at 5 ay lukewarm. Ano po ang ibig sabihin ng lukewarm? Sala sa lamig, sala sa init. Di po ba? Ang kanilang paglilingkod ay hindi po wholeheartedly, conditional lang po. Kaya po lukewarm. Amen. Yan po, ano po ang dala ng mga virgin na yan? Bakit po sila may dalang lampara? Ang dala po nilang lampara ay tumutukoy sa bagong buhay na galing sa Diyos. Ito po ay mayroong dalang liwanag. Yung ilaw, yung lampara ay may dalang liwanag na may taglay na langis na siyang nagbibigay ilaw sa sanlibutan ito. Ano po yung langis na binabanggit dito? Ito po yung mga salita ng ating Panginoon. Ito po yung mga salitang ating narinig at ating tinanggap. Di po ba? Kaya po, bilang lampara, tayo ay dapat punong-puno ng langis. Amen po. Ano po ba ang kahalagahan ng langis na ito? Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Proverbs 6 verse 23. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay panlaw, at daan ng buhay, itong mga saway. Yung pong review, itong mga saway. Bilang lampara, tayo po ay dapat punong-puno ng langis para hindi po tayo aandap-andap. Amen po. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Mateo 7 verse 21 to 23. 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Diyan po sa ating binasa, maliwanag na sinasabi dito na, maliwanag na sinasabi diyan na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Katulad na lang po nung 10 virgin, yung ating tinatalakay. Ang 5 po sa kanila ay obedient at ang 5 naman po ay lukewarm. Subalit, ang 10 virgin na ito ay nag-assume na sila ay papasok sa kalangitan dahil feeling nila sila po ay best of the best na. Feeling nila ay sila po ay napili na. Feeling nila ay sila ay perfect. Ang taas po ng expectation nila. Pero hindi po nalugod ang Panginoon sa 5 dahil hindi po lahat ay nakasunod. Kaya hindi po sila nakabasa sa test ng ating Panginoon dahil ang ating Diyos is a perfect God. Amen? Kaya po 5 lang ang talagang qualified na nakapasok doon sa kalangitan. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Mateo 5:48. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ibig kong sabihin, alam na alam ng Diyos ang estado ng ating buhay. Alam na alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Kaya po, hindi po garantiya na marami na tayong alam sa Biblia. Hindi po garantiya na alam na natin ang halos buong Biblia.
Hindi rin po garantiya na marami na tayong narating dahil hindi po yan ang sukatan ng ating Panginoon. Konti, kahit po konti lang ang alam natin na salita o konti lang ang alam nating Biblia, basta po pinamumuhay natin, yan po ang gusto ng ating Panginoon. Nalulugod po siya basta ipinamumuhay ang kanyang salita. Sa maikling salita po, pagsunod ang kailangan natin gawin. Amen? Amen. Tingnan po natin kung anong sinasabi ng Revelation 3:10. Napakaganda po ng talatang ito. Basahin po natin mabuti. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Napakaganda po niyan. At yan po ang sinasabing revelation, yung tribulation. Yan po ang ibig sabihin ng tribulation. Kaya dapat po talaga tayo ay punong-puno ng langis. Dahil ang gusto ng Panginoon, ni isa man ay walang maiwan sa kanyang pagbabalik. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Revelation 3:19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous therefore and repent. Napakaganda po niyan. Ibig mong sabihin, ang mga minamahal ko ay aking pinapalo dahil ayaw niyang ito ay mapahamak. Napakaganda po ng Revelation 3:10. Kaya po, malinaw po sa mensahe sa araw na ito na ang mahalaga sa atin ay sumunod at dapat punong-puno tayo ng langis. Kaya po, bilang konklusyon, ang aralin po natin ito ay para sa lahat. Wala pong exemption. Lalong-lalo po, personally po, nakarelate po ako sa message yung ito. Kaya ito pong message na ito ay para sa atin, higit sa lahat, para sa akin, para sa akin, at para sa akin. Amen po? Amen. Dito po, sa aking maikling senior ngayon, meron pong konting review. Pinayagan po ng Panginoon na masabi ko ito dahil ang gusto ng Panginoon dito sa review, dito tayong lalakas. Kaya kung nakakarinig po tayo ng mga review, dapat po hindi tayo nagagalit, dapat po tanggapin natin dahil ito po ay galing sa Panginoon. Amen. Pinalalakas lang po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Yun lang po ang ating maikling devotion sa umagang ito. Nawa, kinapulutan natin ng aral at naitanim natin ng malalim sa ating mga puso. To God be all the glory. Amen? Amen. So thank you.